Naiinis na napamura si Terence. Hindi kasi siya gaano nakapag-concentrate sa katatapos lang ng meeting dahil lumilipad ang isip niya. He remembered what happened to Kim and he could not help but blame himself. Nasaktan ito sa pagmamadaling makarating sa tagpuan nila dahil alam nitong magagalit siya. Hindi pa naman talaga kailangan ni Kim na bumili ng maisusuot but he wanted to see her. Muli siyang napamura. He did not like what he was feeling. The last time he felt that way, he gained nothing but heartbreak. But it was too early to tell. Nagpasya siyang dumiretso sa kanyang bahay. Ngunit makalipas ang ilang minuto, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. What the hell was wrong with him? Hi. Bahagya pang nagulat si Kim nang mapagbuksan ng pinto si Mr. Antipatico. Nang lingunin niya ang orasan sa dingding ng apartment, ay nakita niyang alas 7 na ng gabi. Nagtatanong ang mga matang tinitigan niya ito. You said I could come if I wasn't busy, so I came to check on you. Okay ka na ba? Nakangiting tanong nito. Oo, medyo kumikurot na lang ng kaunti. Tuloy ka. Niluwangan ni Kim ang pagkakabukas ng pinto para papasukin ang lalaki. Medyo magulo lang. Hindi ako nakapagligpit kasi hindi pa ako komportableng magkikilos. Pinulot niya ang ilang piraso ng damit na nakakalat sa sofa para makaupo. Iyon ang mga damit na pinamili niya. Lalaban sana niya kaninang umaga pero nawala sa isip niya dahil nawili siya sa paglalaro ng video games. Naupo si Terence sa tabi niya at masuyong hinawakan ang kanyang braso. Nagkapasa ka pa tuloy. May iba ka pa bang masakit sa'yo? Mag-ingat ka na sa susunod. Sa susunod kung hindi ka makakarating sa oras, magsabi ka lang, kaysa naman maulit ang ganito. His expression was so soft. She could not find any words to reason out. She just stared at him. Tumikim si Kim para mawala ang pagkailang. Nahuli kasi siya ni Terence na nakatitig dito. Kumain ka na ba? Wala sa sariling tanong niya. Kim, sa dinami-dami naman na maaaring maitanong, pagkain pa ang naisip niya. Kung sa bagay, baka nga hindi pa ito kumakain. Hindi pa naman siya nagluto dahil ipagdadala siya ng kapatid ng pagkain. Akala nga niya ay ang kuya na niya ang kumakatok kanina. Kaya bahagya pa siyang nagulat nang iba ang mabungaran sa labas. I had a dinner meeting earlier. Malapit lang dito kaya naisip ko na rin dumaan. Ikaw ba? Kumain ka na? He looked behind her. Diretso kasi sa kutita ang sala ng apartment. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. You haven't eaten, right? Binuksan ni Terence ang ref. Saka tiningnan ang mga laman niyon. I'll cook for you. Nakangiting wika nito. Di na. Tanggi ni Kim. Ayaw niyang abalahin ito. Sa halip kasi na nakauwi na at nagpapahinga, ay naroon ito sa bahay niya para kumustahin siya. May tinawagan na ako para magdala ng pagkain. Parating na siguro yun. Nakangiting wika niya. You should have called me. Kung alam ko lang na hindi ka pa kumakain dahil hindi mo kaya magluto, I would have canceled my appointment. Mukha talagang dismayado ito na hindi ito ang tinawagan niya. I told you to give me a call if you ever needed anything. Hindi alam ni Kim kung paano sasagot o kung ano ang sasabihin. Hindi. Naputo lang katwirang naisip niya at sabay pa silang napalingon sa pinto ng may kumatok doon. That must be him. Usal na lamang niya. Ako na. Pigil nito na akma siyang tatayo para pagbuksan ang kumakatok. Umupo ka na lang muna dyan. She watched him as he walked past her. He walked with so much confidence that anyone would think it was his house. Ang Kuya Vince nga niyang kumakatok. Tila nagulat pa ito na lalaki ang nagbukas ng pinto para dito at hindi siya. Who are you? And what are you doing here? Seryosong tanong agad nito. Imbes na sagutin ang tanong ng kuya niya, ay naglakad lamang si Terence palapit sa kanya. Go ahead. May titingin na naman sa'yo. Wala na ang ngiting nakapaskil kanina sa mga labi nito. Bumalik na naman ang seryosong expression sa mukha. Sige, salamat sa pag-aalala. Pinilit niya makatayo para sana ihatid si Terence kahit hanggang pinto lamang. Pero inawat siya nito. Wag na, just take a rest for now. I hope that answers your question. Baling nito sa kuya niya na nanatiling nakatayo sa bungad ng pinto bago tuluyang lumabas. Explain. Maikling wika ng kuya niya. Pagkatapos ilapag sa mesa ang dalang pagkain. Hindi ito naupo sa tabi niya. Bagkus ay nanatiling nakatayo at seryosong nakatingin sa kanya. I work for him. Matipid na sagot ni Cam.
saka tiningnan ang mga dala nitong pagkain. Nang mapansing hindi pa rin ito kumikilos, ay muli siyang nagsalita. It's nothing illegal, I assure you, and no need to worry. As you have witnessed, he just came here to check on me. He knew I was hurt. He's a man. Anito nang maupo sa tabi niya. And I am a woman. Papiloso pong sagot niya. Bagay kayo. Nabulunan siya sa sinabi ng kapatid. Masakit man ang katawan ay pinilit niyang tumakbo para kumuha ng maiinom. Kuya! Singhal niya pagkatapos makainom ng tubig. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Nagsalin siya ng tubig sa isang malaking baso bago bumalik sa sala para ituloy ang pagkain. Bagay kayo. Ulit nito. Nakita mo ba? Hindi niya ako sinagot kahit gaano kaseryoso ang mukha ko. He just acted normally to prove you two didn't do anything wrong. Just like what you did. So, the sole successor of RRT companies dating my sister? I hope to meet that man again. Tuloy-tuloy na wika nito. Sa napakaiksing sandali na nakita ng Kuya Vince niya si Terrence, ay ang dami nang nasabi ng kapatid tungkol sa lalaki. So, kilala mo siya? Yeah, I saw him a couple of times before due to business, pero hindi pa kami formal na nagpapakilala sa isa't isa. So, are you two dating? O syusero? Whatever your plan is, don't even think of doing it. Aniya, salamat sa pagkain, umuwi ka na, baka hinahanap ka na ni na mama. Itinulak niya ang kapatid at hinatid palabas. Patay ka kay Lolo pag uwi mo. Pananakot nito. Lumayas ka na lang. Pati utak ni Lolo lalasunin mo. Kung wala lang malasakit sa akin, kanina pa kita inupakan. Kuya, layas na. Shoo! Taboy na. Hinintay muna ni Kim na makalayo ang sasakyan ng kapatid bago pumasok sa loob ng apartment. Iniligpit lang niya ang pinagkainan bago nagtungo sa kwarto para magpahinga. Duda siya kung makakatulog siya ng mahimbing ngayong gabi. Nag-iwan kasi si Mr. Antipatico, /sungit ng bagay na karapat-dapat pag-isipan. Cook for her? Cancel his appointment just to visit her? And make sure she ate? Nagpabiling-biling si Kim sa kama. Naroong dadapa siya, saka titihaya. Sabi na nga huwag maging lovable eh. Meet me after an hour. Same place. Iyon ang text message mula kay Terrence na bumungad kay Kim nang tingnan niya ang kanyang cellphone. Sa dami ng palitan nila ng text messages, iisa lamang ang sinasabi ng mga yun. To meet him after an hour at the same place. She actually felt low. Para siyang atchay na lagi nalang sumusunod sa mga sinasabi ni Terrence. But at the same time, she also felt excited. Makikita na naman niya ang lalaki. Mula ng araw na puntahan siya ni Terrence sa apartment niya para kumustahin, lagi na siyang nasasabik na makita ito. Kahit na madalas magpabago-bago ang mood ng lalaki at nagmimistula na siyang atchay sa kakasunod dito. Dumampot si Kim ng skirt na hanggang sa taas lamang ng tuhod. Ang haba saka siya namili ng blouse na isusuot. Isang kulay asul na sleeveless blouse ang napili niya. Inihanda rin niya ang white flat shoes niya. Sa itsura niya ay mukha lamang siyang kolehiyala. She looked 5 years younger than her real age. Inilugay niya hanggang baywang na buhok na madalas sa ipinupusod niya sa kung paanong paraan madali. Dahil maaga pa naman, naglakad na lamang si Kim patungo sa mall. Dumiretso agad siya sa tagpuan nila, saka naupo sa pwestong madalas nilang upuan. Umorder na rin siya ng kapeng maiinom habang naghihintay sa lalaki. Hindi na rin siya nagpapalit. Kaya nang dumating si Terrence sa eksaktong oras na sinabi nito, hindi na ito nagulat na makita siya na naroon na. Ipagmamalaki sana niya ulit iyon, katulad ng madalas niyang gawin, pero nang pagmasdan niya ang lalaki, ay seryoso ang itsura nito. Tara na! Agad nang tumalikod si Terrence at naglakad palabas ng coffee shop ni hindi na naupo. Mukhang hindi maganda ang araw nito, pero sa halip na sundan ay komportableng umupo si Kim at itinuloy ang pag-inom ng in-order na kape. Hindi nagtagal ay bumalik ang lalaki. Are you deaf? I said let's go! Wika nito sa tonong mas malamig sa yelo. Come on, I don't have all day. Medyo tumaas pa ang boses nito nang sabihin iyon. Anong problema mo? Tanong niya kay Terrence bago muling sumimsim ng kape. Kung wala ka palang oras ngayon, bakit pinapunta mo pa ako? Pwede namang bukas o sa susunod na linggo? They need me at the office. I can only waste 30 minutes. Let's go! Wala pa rin ganang wika nito. Tila mauubusan na rin ito ng pasensya. Tama ba ang narinig ko? Kalahating oras lang ang pwede mong sayangin? Kung pagsasayang lang din pala ng oras to para sa'yo, edi wag na natin gawin. Pinipilit niyang maging kalmado.
Ngunit maging siya ay hindi kumbinsido sa tono ng pananalita niya. Sa paraan kasi ng pagkakasabi niya ay tila nagtatampo siya. "That's not what I meant." Tila natauhan namang wika ni Terrence. "They really need me at the office. I only came here para samahan kang bumili ng isusuot mo. My mom arrived yesterday and she wants to meet you tomorrow." Isang buwan na pala ang nakakaraan mula nang kausapin siya nito at alokin ng trabaho. Ang bilis talagang lumipas ng panahon, hindi niya namalayan dahil na rin sa madalas nilang pagkikita. "If you're busy, kaya ko naman bumili mag-isa. Bumalik ka na sa opisina." Tumayo siya, saka ito nilampasan. Nagpatiuna na siyang lumabas ng shop. Pakiramdam ni Kim, siya pa ngayon na lumalabas na istorbo. Kung may isang bagay man siyang inaayawan, iyon ay maging isang malaking abala. Kaya kapag may pag-uusapan tungkol sa trabaho o sa negosyo ang mga miyembro ng pamilya nila, lumalayo siya. They would be laging subukan na kumbinsihin siya na sumali sa usapan. They would try their best or very best not to make her feel out of place, but that only worsened the feeling. Naisip ni Kim, umuwi na lamang sa bahay nila. Pwede naman siyang pumili na lamang ng maisusuot mula sa mga damit niya. Hindi na niya kailangan gumastos pa. Iyon nga lang, medyo mapapagod siya dahil malayo-layo rin ang kinaroroonan ng subdivision na tinitirhan ng kanyang pamilya. Hinihintay niya ang bumukas ang elevator nang may maramdaman siyang tumayo sa kanyang likuran. Hindi sana niya iyon papansinin kung hindi lamang niya naramdaman ang nakakakiliting hangin na dumadampi sa tainga niya. Tinakpan niya ang tainga sa kaasar na nilingon ng taong nasa likuran niya. Ang nakangising si Mr. Sungit ang nakita niya. Hindi na lamang siya umimik dahil baka madagdagan ang pagkaasar na nararamdaman niya. "Tara na." Pahagyapang napapetlag si Kim nang sundutin ni Terrence ang tagiliran niya. "Pati na tayo, please." Pangungulit nito nang hindi niya pansinin. "Please?" "Tantanan mo ako, Mr. Sungat?" Nakasimangot na wika ni Kim. Nang mapatingin siya sa paligid nila, ay nakita niya nakatingin sa kanila ang mga kasabay nilang nag-aabang sa elevator. "Mr. Sungat? Saan galing yan, babe?" "Wag mo akong matawag-tawag na babe." Singhal niya. "Totoo namang masungit ka ah. Antipatiko ka din, kuripot." "Babe, hinay-hinay naman, baka maniwala sila." Nagpapatawang wika ni Terrence na ang tinutukoy ay ang mga taong nakakarinig sa kanila. "Huwag ka nang magtampo. I called my secretary and told her to cancel all my appointments. I said I won't be available the whole day." "Hindi kita inutusang gawin yon. Hindi ako nagtatampo kaya bumalik ka na lang sa opisina mo." Inisip na nga niya na huwag makaabala ay ganoon din na nangyari. Kasalanan pa niya ngayon kung bakit hindi ito papasok sa opisina. "You're the reason I took the day off. Magtatampo ka naman eh." Napamulagat sa Kim sa sinabi nito. Hindi nga sabi ako nagtatampo eh. Umaangal pa rin ang isip niya. Nang hawakan nito sa baywang nang bumukas ang elevator, akala niya ay papasok sila roon. Pero iginiya siya nito palayo. "Escalator na lang tayo. Mas mabagal. Mas sweet." Hindi bumitaw si Terrence sa pagkakahawak sa baywang niya. Maging nang nakasakay na sila sa escalator. Napansin niyang pinagtitinginan sila kanina ng mga nakasabay nilang naghintay sa elevator. Maging ang mga nakasakay sa pababang escalator ay napapatingin sa kanila. "Pwede ka nang bumitaw. Hindi ako tatambling pababa." Pagalit na wika ni Kim. Kahit na ang totoo ay kinikilig siya. Nadismayan man nang sumunod si Terrence sa utos niya, ay mabilis din naman siyang ginapangan mula ng kilig nang ang kamay naman niya ang hawakan nito. "Huy! Anong ginagawa mo?" Aniya habang kunwari ay pilit hinihila ang kamay. Hinigpitan naman ito ang pagkakahawak doon. "Practice ang tawag dito. Teka, mas kapani-paniwala yata kapag ganito." Binitiwan ni Terrence ang kamay niya, saka siya inakbayan. Hindi nito alam ang nararamdaman niya, pero natatakot siya na baka mahalata nito iyon, kaya idinaan niya sa pagtataray. "Ano ba? Ang daming tao rito oh." Angal ni Kim. Pilit niyang inaalis ang braso nito sa balikat niya. "Dito nagtatrabaho ang boyfriend mo, di ba? Saka, sana makita niya tayo." Bulong nito at lalo pang hinigpitan ang pagkakaakbay sa kanya. Nararamdaman niya ang hininga nito sa may tainga niya. That tickled her. "May kiliti ka sa tainga?" Tanong ni Terrence sa kamarahang hinipa ng tainga niya. Nang halos mapatili si Kim ay napahalakhak ang lalaki. Sinamantala naman niya yon para makalayo. Natatawa pa rin ang lalaki habang naglalakad sila. Hinila siya nito papunta sa isang shop. Pagpasok pa lamang ni Terrence ay napatingin na rito ang mga tao doon.
Malakas talaga ang panghatak nito sa mga kabaro niya. Anong trabaho mo? Tanong ni Kim. Kahit alam na magsasabi ba ng totoo si Terrence? Hindi mo man lang tinignan ang calling card ko? My family owns a few businesses. I manage those. Humble naman pala ito. Hindi ipinangalandakang tagapagmana ito ng isang malaking korporasyon. Ikaw? Tambay. Walang katol na sagot niya. Tila hindi man lang ito nagulat sa sinabi niya. Halata ba sa itsura ko? Ang totoo ay nainsulto sa Kim. Hindi. Pero bagay sa'yo maging modelo. He seemed sincere when he said that. Tumingin pa ito sa mga binti niya. Ang tangkad mo eh. May dinampot itong mga bestida sa kaisa-isang inilipat sa katawan niya. I think, bagay sa'yo mga ito. Try this out. Sabi ko naman sa'yo, madami akong dadaiging artista at modelo. Pagmamalaki ni Kim. Teka, lahat? Napamulagat siya ng pagtuunan ng pansin ng mga damit na iniaabot nito. 6 na bestida kasi yun. Aangal pa sana siya pero inalalaya na siya ng sales lady patungo sa fitting room. Kim tried the blue dress first. Halos pare-pareho ang tabas ng mga bestidang dinampot ni Terrence. Sleeveless at above the knee, ang haba. She looked at the mirror and smiled. Bagay sa kanyang damit. Lumabas na siya para ipakita iyon sa lalaki. Okay na to? Hindi ko na isusukat yung iba. Naglakad siya patungo sa mga belt na nakadisplay, saka pumili ng isa sa mga iyon. Maganda ba? Baling niya sa lalaki. You look gorgeous, babe. Labanaag si Kim sa mga mata ni Terrence. Ang paghanga. Agad na niya itong tinalikuran para bumalik sa fitting room. Naaasiwa pa rin siya. Nagsukat siya ng damit para sa isang lalaki. That was not her style. Kapag nakita siya ng mga kapatid, ay tiyak na pagtatawanan siya ng mga ito. Babe, dito ko na rin kaya mamili ng shoes, sabi ni Terrence. Mukhang hindi man lang ito apektado sa presensya ng ibang taong naroroon. Kanina pa sila pinagtitinginan. Di na. Umiiling na wika ni Kim. Uuwi na lamang siya para kumuha ng maisusuot na sapatos. O kaya naman ay ipapakisuyo na lamang niya sa isa sa mga pinsan niya. Agad na niyang hinila si Terrence palabas. Pagkatapos itong mabayaran ng damit na pinili niya. Hoy, kailangan mo ba talaga akong tawagin babe sa harap ng maraming tao? Pinagtitinginan nila tayo, oh. Bulong niya. Pagkalabas nila ng store. Practice nga, di ba? Kontesta naman ng Terrence. Dapat masanay ka na, and you should call me the same way. Pinilit siya nitong bumili ng sapatos, kahit na tigas siya sa pagtanggi. Magkita tayo bukas, same place, but half an hour earlier. Baka matraffic tayo papunta sa restaurant, kung saan nagpa-reserve si Mama. Tila hari itong nagutos, at ang sino mang susuway ay papatawa na mabigat na kaparusahan. Kaya naman tumango na lamang siya. Ang isa pang dahilan ay ang hindi niya maipaliwanag na kaligayahan kapag kasama si Terrence. Naguguluhan si Kim sa sarili. Bago sa kanya ang ganoong damdamin, kaya pinili niyang wag munang pagtuunan ng pansin. Habang naglalakad si Terrence palayo, ay nakasunod naman dito ang tingin niya. Tama nga kaya na pumayag siya sa gusto nitong mangyari? Mukhang sa kanilang dalawa, siya talaga mas mahihirapan. Nagising si Kim sa malalakas na katok sa pinto ng apartment na tinutuluyan niya. Hindi niya alam kung sino ang bumulabog sa kanyang masarap na tulog. Iilan pa lang kasi sa mga kapitbahay ang kakilala niya. Kumusta, Insan? Ang nakangiting mukha ng Kuya Dominic niya, ang kanyang napagbuksan. Agad niya itong sinimangutan. Anong ginagawa mo rito sa ganito kaagang oras? 9:00 pa lamang ng umaga. Dapat ay nasa opisina ito at wala sa apartment niya. Umabsent ka? Gulat na tanong niya pagkatapos itong pagmasdan. Hindi. Dad told me to go on a business trip as his representative. Lunchtime ang flight ko. Imporma nito habang nakatingin sa relo. Hindi na nagtaka si Kim na nakapambahay lang ang pinsan. Kung hindi lang din kasi sa opisina ang pupuntahan, ay hindi ito nagsosuot ng mga formal na damit. Kahit pa saang bansa ito pupunta. Inabot niya muna ang paper bag na bitbit ng pinsan bago ito pinapasok sa kabahayan. Pagkain talaga ang inuna? Nakasimangot na wika ng Kuya Dominic, pero hindi na niya ito pinansin. Sa halip ay dumiretso siya sa kusina para ihanda ang mga dala nito. Manang cook those for you. Sinukat sa kanila. Tumatawang nilingon niya ang pinsan. Magkakapit bahay lang kasi sila sa subdivisyong pagmamayari din ng pamilya nila, kaya hindi niya alam kung sinong Manang ang tinutukoy nito. Manang Openg, I just realized my own nanny loves you more than she loves me. Natatawa ito sa ideyang pumasok sa isip. Lambingin mo kasi. She stuck her tongue out at him and made
A face. Sino nga pala magdadrive para sa'yo? Tanong niya. I'll just take a cab. Can I leave my car here? Oo naman. I heard, you've got a business magnate for a man. Nanunoksang wika nito na ikinaismit niya. Wala talagang pali ang pagiging chismoso ni kuya. Walang balitang pinalalampas. We're just happy for you. And don't worry, hindi pa namin nasasabi kay Lolo. You'd better not. Natatawang wika niya. Alam mo namang hari din yun. Hari ng mga OA. Maliligo lang ako. Ako na lang maghahatid sa'yo sa airport. Wala rin naman akong gagawin eh. Alam ko mag-aalok ka na. Gawin yun. Sabi niya at tatawa silang dalawa. Alas 11 na pero nasa gitna pa rin ng kalsada si Kim. Naipit na siya sa mabagal na daloy ng trapiko. Kanina pa niya tinatawagan si Terrence pero hindi naman ito sumasagot. Nag-text na lamang siya na malilate. Sana lang ay mabasa iyon ng lalaki at nang hindi siya gaanong pagsungitan nito. Alas 12 na nang makarating siya sa mall at bahagya pang nahirapan na makahanap ng parking lot. Dumaan pa kasi siya sa appointment niya para magbihis. Dinampot niya ang bote ng tubig bago nagmamadaling tumakbo patungo sa tagpuan nila. Ang hindi maipintang mukha ni Mr. Masungit ang agad na nakita niya pagpasok niya sa coffee shop. Itinaas niya ang bote ng tubig na hawak. Naghanda ako. Kumunot ang noo nito. Tila nagtatanong kung anong ibig niyang sabihin. Sasabunin mo ko kaya nagbaon na ako ng pambanlaw. Natawa ito. That was the first. His laughter was like good music to his ears. Kanina pa rin naghihintay si Mama. Hindi pa siya makaangal ay nakatayo na si Terrence at nahawakan na siya sa kamay. Parang baliwala lamang nahawakan ang kamay niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, masanay ka na. Pinitiwan lamang ni Terrence ang kamay niya pagkatapos siyang alalayang makasakay sa kotse nito. Habang lula ng sasakyan ay hindi umimik si Kim. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba sa pagkikita nila ng mama ng lalaki. Paano kung matapobre ang ginang katulad ng mayayamang kakilala niya? Paano niya ito pakikitunguhan kapag nagkataon? Gusto pa naman niya ang anak nito. Natigilan si Kim sa huling naisip. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Nagdesisyon na kasi siyang huwag munang pangalanan ang kakaibang nararamdaman kapag kasama ang binata. Pero ngayon ay bigla na lamang niya iyong naisip. Napalingon siya kay Terrence nang masuyo nitong hawakan ng kamay niya. Relax, mabait ang mama ko. Nakangiting usal nito. Imbes na mawala ang kabang nararamdaman, ay tila lumala pa. Huminto sila sa tapat. Must be one of the restaurants Terrence owned. Inalalayan siya ng binata sa pagbaba at sa halip na bitiwan ang kamay niya habang naglalakad sila, inilagay nito iyon sa kaliwang braso nito. Hinila ni Kim ang sleeves ng suot na tuxedo ni Terrence upang makuha ang atensyon nito. Paano kapag hindi ako nagustuhan ng mama mo? She had never been this nervous in her entire life. She was even more confident when she took the CPA board exam. Ang kanyang nakakatiyak na ngiti ay nagpakalma sa kanyang kaba. Tumitig ito at ngumiti pabalik sa kanya. Saka lamang siya natauhan ng bitiwan siya ng binata para humalik sa pisngi ng mama nito. Nasa harap na pala sila ng ginang pero hindi man lamang niya napansin. Nakatuon lamang ang isip niya sa pakikipag-usap sa lalaki. Ma, this is Kim, my girlfriend. Pagpapakilala sa kanya ni Terrence. Hello po, bate ni Kim. Agad siyang humalik sa pisngi ng ginang. Ngumiti naman ito sa kanya. Bahagyang nabawasan ang kabang nararamdaman niya. It's nice to meet you, Mom. Ipinagila siya ng binata ng upuan bago ito naupo sa kanyang tabi. Dinikit pa nito ang sariling upuan sa upuan niya. You can call me Tita, Iha. Ang sinabing iyon ng ginang ay bahagyang nakatulong para mabawasan ang kaba ni Kim. Pero ang talagang bumura ng kanyang kaba ay ang kamay na marahang pumipisil sa kamay niya na paraan iyon ni Terrence ng pagsasabing naroon lang ito sa tabi niya at hindi siya iiwan. Bago matapos ang pananghalian, ay nagagawa na magbiro ni Kim sa harap ng mama ni Terrence. Tama ang naging desisyon niyang magpakatotoo sa harap nito. Nang ihayag ng binata na kailangan na nitong bumalik sa opisina, akala niya ay tapos na ang araw na iyon. Subalit nakiusap ang mama nito na samahan di umano niya sa pamimili. Halatang nagdadalawang isip si Terrence na iwan siya kasama ang ina. Hinawakan ni Kim sa braso ang binata, saka matamis na nginitian. Okay lang ako, kaya ko namang umuwing mag-isa. Pumasok ka na, baka kailangan ka na sa opisina. Tila siya'y isang mapagmahal na nobya ng mga sandaling iyon. Iniisip marahil nito na napakagaling niyang umarte. Ma, don't frighten her, okay? Mahirap nang humanap ng kagaya niyan. Nakangiti na rin si Terrence na bumaling sa ina.
Call me when you get home, okay? Bili naman ito sa kanya. But what he did after saying that really took her by surprise. He kissed her. It was a short kiss. Bago pa man niya maisip tumugon, ay tapos na iyon. I love you. Masuyo nitong wika pagkatapos putuli ng matamis na halik. Ang huling katagang tinura nito ay tumatak sa isip niya na nagbigay ng pag-asa sa puso niya. Parang totoong-totoo kasi ang mga iyon. Tara na, iha. Right after kissing Kim, something inside Terrence wanted to do it again. Nag-aalala nga lamang siya baka mahalata siya ng dalaga. Hindi rin niya alam kung ano maaari nitong mahalata dahil hindi rin naman niya maipaliwanag ang nararamdaman. It was something new to him, or perhaps it was not. Siguro dahil matagal na mula nang huli niya iyong maramdaman, kaya nakaramdam siya ng paninibago. Man, what was that? Siya man ay nagulat sa mga katagang namutawi sa mga labi. Gusto sanang sabihin ni Terrence sa sariling parte lamang iyon ng pagpapanggap nila ni Kim. Pero alam niyang lolokohin lamang niya ang sarili. Pati niya kakaiba ang atrasyong nararamdaman niya para kay Kim. Napamura si Terrence. Hindi ito maaaring mangyari. Bulong ng isip niya. Pagdating ni Kim sa apartment ay agad niyang tinawagan si Terrence tulad ng bilin nito. What? Bungad ito sa kabilang linya. Base sa tono ng boses ng binata, nai-imagine na naman niya ang hitsura nito. Salubong na naman ang mga kilay at nakasimangot. Sabi mo tawagan kita kapag nakauwi na ako. I'm busy right now, call you later. Bago nito patayin ang cellphone, ay narinig pa niya ang tinig ng isang babae. Hinintay ni Kim ang tawag ni Terrence pero nakalimutan yata nito ang sinabi. Dahil nakatulugan na niya ang paghihintay ay hindi man lamang tumunog ang cellphone niya. Kinabukasan ay nagising siyang masama ang loob. Nang tingnan kasi niya ang cellphone, ay wala man lang maski isang text galing sa binata. Tanghali na ng araw na iyon, ito tumawag. Sa inis na Kim, ay hindi niya pinansin iyon. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagkain pero agad din siyang nagsisi dahil hindi niya nakausap ang binata. Kaya naman ang muling tumunog iyon, ay agad na niyang sinagot ang tawag. Napatawag ka? Malamig ang tinig na tanong niya. Saka nilunok ang kaning nasa bibig. Sorry, ang dami ko kasing anasikaso kahapon, kaya nakalimutan kitang tawagan. Okay lang. Pinutol na ni Kim ang tawag. Okay na sa kanya na marinig ang boses ni Terrence, kahit pa sumamama ng loob niya. Itinuon na niya muli ang atensyon sa pagkain na muling tumunog ang cellphone niya. May nakalimutan ka? Galit ka ba? Tanong nito na ikinangiti niya. Sensitive talaga ito. Hindi sinasagot ng tanong ang isang tanong. Pinutol niya ang tawag, saka muling sumubo ng kanin. Galit ka nga, sorry na. Agad na wika ni Terrence nang sagutin niya ang ikaapat na tawag nito. Okay lang. Sa pagkakataong iyon ay taos na sa puso ni Kim ang naging sagot. Okay na talaga sa kanya? Ikaw ba naman ang tawagan ng ilang ulit para lang mag-sorry? Thanks, kumakain ka no? Nahalata marahil nito na may laman ang pipit niya nang magsalita siya. Buti ka pa. Tugtong nito sa naiinggit na boses. Bakit? Hindi ka pa ba kumakain? Nagpapakamatay ka ba? Bahagya niyang hininaan ang boses nang mapansing napataas. Wala kasi akong kasabay. Nagdadramang wika nito na ikinatawa niya. Sus, ang drama. Pwede mo namang diretsahing ipagbaon kita ng pagkain at sabay tayong kumain. Nagpaligoy-ligoy ka pa? Biro ni Kim na ikinatawa ng binata. Kumakain ka na eh. Hintayin mo ako dyan, 20 minutes. Agad na naghanda si Kim nang babaunin pagkain pagkatapos putulin ang tawag. Nag-toothbrush lamang siya, saka nagmamadaling umalis ng bahay. Eksaktong 15 minuto ay nasa tapat na si Kim ng office building ni Terrence. Tatakbo na sana siya patungo sa elevator. Lamang ay sinata siya ng receptionist. Saan ang punta mo, miss? Tanong nito na nagpatigil sa kanya. CEO's office. Itinaas pa niya ang bitmit na tela kung saan niya ibinalot ang mga food containers na dala. Do you have an appointment, ma'am? Nang umiling siya ay sinabi nito na hindi niya maaaring makita ang CEO unless may appointment siya. Call him. Tell him his girlfriend is here. Wika niya pero sa halip na sundan siya ay tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. Saka ngumiti sa paraang nakakainsulto. Maganda sana ito. Lamang ay kinakain ng nabubulok ng ugali ang panlabas na kaanyuan. Bumalik na lang po kayo, ma'am. Kapag may appointment na kayo. Wika nito saka siya tinalikuran. Wait, miss. Tawag ni Kim. Ako na lang ang tatawag sa kanya. Dan, you talk to him. Matapang na wika niya.
Pero imbes na kabahan ay maangas pa niyang nilingon ng babae. Tila pa sigurado itong hindi magagawa ang sinabi. Sa inis ay agad niyang tinawagan si Terence. Babe, sorry. I'll be a bit late. Ayaw kasi akong paakyatin ng empleyado mo. Pwede mo ba siyang kausapin sandali? Iniabot niya sa babaeng maangas ang cellphone niya. Tahimik itong nakinig sa sinasabi ni Terence sa kabilang linya at wala pa ring imik na ibinalik sa kanya ang gadget pagkatapos itong kausapin ng amo. Don't judge a person by her appearance or by the clothes she wears. Pangaral niya bago tinalikuran ng babae para lamang muling mapalingon nang sumagot ito. Right now, you have the right, but sooner or later, you'll lose that. Matapang na sagot nito, tila nagbibigay babala. Sa halip na sagutin pa ang babae, ay nagkabit-balikan na lamang si Kim. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Ano ang relasyon nito kay Terence para sabihin iyon? Hindi ka dapat nagtitiis kapag nagugutom ka. Katabi ni Kim si Terence habang nakaupo sa isa sa mga couch na naroroon. Ang daming nakain ng binata. Mabuti na lamang at dinamihan niya ang binaon kung hindi ay baka nabitin ito. Marami ka naman pwedeng utusan para bumili ng pagkain mo. Tingin ko nga, isang sabi mo lang doon sa receptionist niyo, magkukumahog ba yung umakyat dito kahit hindi na parte ng trabaho niya? Sinabi man ni Kim sa sarili na hindi na lamang niya papansinin ang sinabi ng babae kanina, ay hindi rin niya mapigilan ang sarili magpasaring. Gusto niya malaman kung ano ang relasyon ng babae kay Terence para magkaroon ng ganoong tapang at sabihin ang sinabi nito. What exactly did she tell you? Seryosong tanong ng binata. Iniunat nito ang braso sa likuran niya. Nagmukha tuloy na nakakbay sa kanya. Ang baliw naman niyang puso ay lumundag na sa tuwa, gayong hindi naman talaga siya inakbayan ng binata. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang manghusga ng tao base sa itsura at suot na damit. Right now, you have the right, but sooner than later, you'll lose that. Iyon ang isinagot niya. Girlfriend mo? Salubong ang mga kilay at nakangusong nilingon niya si Terence. You sound like a jealous girlfriend. Pinitig nito ang ilong niya, dahilan para mamula iyon. Don't do that. I told you. I'm going to like as a real one. Kita mo naman, inihinto ko agad ang pagkain para lang ipagdala ka rito. Di baling mabitin ako. Huwag ka lang magutom ng gusto. Buong pagmamalaking wika niya. Gusto niyang palabasin na ito ang may kailangan sa kanya. Pero ang totoo ay gusto lamang niyang pagtakpan ang pagkapahiyang naramdaman upang ma-realize na nagkahumahog siyang pumunta rito nang malamang hindi pa ito kumakain. Stop pouting. It looks like you're asking for a kiss. Natigilan si Kim sa sinabi ni Terence. Akala niya ay ang pagiging selosa ang tinutukoy nito. Ganoon ba talaga ang itsura niya? Parang gustong magpahalik? Nag-init ang kanyang mga pisngi. Lalayo sana siya nang tuluyan siya nitong akbayan. Where are you going? Nakangiting tanong nito. Uuwi na ako. Nauutal na wika niya. Gusto niyang tampalin ang sarili sa ikinikilos. Nakakahiya siya. Girlfriends, don't just leave after having lunch with your boyfriends. Wala ka namang gagawin sa bahay mo, di ba? Samahan mo muna ako rito. Tinignan ni Terence ang suot na relo. By 3 p.m., I'll be free. Ihahatid kita sa bahay mo. Nakangiting wika nito bago tumayo patungo sa desk para tawagan sa intercom ang sekretarya. Siya naman ay nakasunod lamang ang tingin dito. Charmaine? Pakidala naman dito yung papers na kailangan kumpirmahan. Utos ni Terence. Pagkaupo ay gusto namang pumasok ang sekretarya nito. Inilapag ng babae ang mga papeles sa mesa sa harap nila. Babe, may gusto ka bang inumin o kainin? May personal fridge ako sa kwarto ko. Just grab anything you want. Puli nitong binalingan ng sekretarya pagkatapos iyong sabihin. Charmaine, we're leaving by 3. You can just tell one of our employees to answer calls for me. You may leave right after we leave. Sir? Gulat na tanong ni Charmaine. You heard me. Don't make me repeat what I just said. Nakangiting wika nito. Sa Kim man ay nagtataka, bakit pinapauwi ni Terence na maaga ang sekretarya nito? Today's her birthday. Wika nito habang ang mga mata ay nakatuon sa mga papeles na binabasa. Napaka-considerate naman pala ng boyfriend ko. Nagbibirong wika niya. Kaya dapat mo akong ingatan. Wala ka na mahahanap na katulad ko. Nag-iisa lang ako sa mundo. Nilingon pa siya nito sa matamis ng nginitian. Napanganga siya. Binibiro lamang niya ang binata kaya hindi niya akalaing sasagot ito ng ganoon. Gusto mo, araw-arawin ko pa ang pagpunta dito eh. Natigilan si Kim nang maisip ang nasabi. Hindi niya napigilan yon. Kusang lumabas sa bibig niya ang nararamdaman. Nang sulyapan niya si Terence, ay nakitang nakatitig sa kanya.
Ang sumunod na nangyari ang lalong nagpatuliro sa kanya na malaya na lamang niyang nakalapat ang mga labi ng binata sa mga labi niya, marahang gumagalaw. Wala mang karanasan at nangangapa ay sinubukan ni Kim na gayahin ang ginagawa ni Terence. Halos mapugto ang kanyang hininga nang iwan nito ang mga labi niya. Pero hindi nagtagal ay naroroon na naman iyon. Hindi katulad na naunang halik na pinagsaluhan nila ay mas mainit iyon, mas malalim, mas mapaghanap. She felt his tongue trying to enter her mouth. When she gave in, he thrust his tongue inside, discovering the sweetness of her mouth. And as if her tongue had a mind of its own, she just felt it meeting his. "Babe," bulong ni Terence nang panandali ang iwan ng mga labi niya. Desire was written all over his face. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan iyon. Handa ba siya sa anumang maaaring mangyari? But when his lips met hers, all her thoughts flew away. Then she felt his right hand touch one of her breast. Napaungol si Kim na marahang pasalin iyon ng binata. Pagtunog ng cellphone nito ang pumutol sa mainit na tagpo at sa paglipad ng isip niya. Ilang sandali munang tumitig sa kanya ang binata bago inabot ang nag-iingay na aparato. Tahimik na nagpasalamat si Kim sa tumawag. Kung hindi tumunog ang cellphone ni Terence, hindi alam kung saan sila humantong. Hindi niya akalain na ganoon siya kadaling mawawala sa huwisyo. Hindi niya akalaing sa simpleng halik ay maaaring mawala ang katinuan niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Bakit ganoon? Hindi siya makaramdam ng kahit kaunting pagsisisi sa nangyari. Nang putulin ni Terence ang tawag, ay tiningnan siya nito. Alam niyang namumula ang mga pisngi niya, kaya sa halip na makipagtitigan sa binata, ay yumuko na lamang siya. "Let me just finish this, then we'll live." Kinintala nito na mabilis na halik ang mga labi niya, bago ibinaling ang pansin sa mga papeles na panandalian nitong nakalimutan. Siya naman ay tahimik na nanatiling naupo sa tabi nito. So that's how it feels. Terence had been staring at the woman beside him for a couple of minutes now. Hindi niya ito tinawagan kahapon, pero siya rin naman ang nahirapan, kaya hindi na niya inawat ang sariling tawagan nito kanina. Sa tono pa lamang ng pananalita ni Kim, alam na niyang nagtatampo ito sa kanya, and off he went. He kept calling hanggang sa mawala ang tampo nito. Kanina pa natutulog ang dalaga at nangangawit na rin ang balikat ni Terence na kinasasandigan nito, pero hindi naman niya ito magawang gisingin. Now, he finally understood what Brad Priestley meant in his song. He never thought he would feel this way again. After a heart-shattering breakup 3 years ago, he was never the same again. Naging maiiniti ng ulo niya at hindi na uli siya nakaramdam ng atraksyon sa mga babae. Ang mga taong minsang nagmahal ng totoo ay malamang na magmahal muli. Nagpahinga lang pala ang puso niya. Naghihintay lang ito ng tamang panahon. Ngunit ipinagdasal niya na ito ay nagpapatalo para sa tamang babae ngayon. Wala siyang pakialam sa nakaraan ni Kim o kung siya ay mahirap o minsan ay isang manloloko. Sana lang ay magbago ang lahat kapag nasabi na niya rito ang nararamdaman niya. Alam ng Diyos kung paano niya sinubukang pigilan ang kanyang nararamdaman para kay Kim. Ngunit napakahirap, nilalamon siya na nararamdaman niya. Sa tuwing nakikita niya ito, hindi niya maiwasang mahulog sa kanya. Ngunit hindi pa niya masabi sa kanya, ayaw na niyang maulit ang nangyari noon. Nagising si Kim nang maramdamang may humalik sa pisngi niya. Pagkatapos ay sa noo at sa tungki ng ilong. Pagmulat niya ay ang nakangiting mukha ni Terence ang bumungad sa kanya. Nakasandig siya sa balikat nito. Ang dali mo palang gisingin. Bago pa man siya nakahuma, ay sakop na ng mga labi nito ang labi niya. "I can't seem to get enough." Bulong nito nang putulin ng halik. "I can't believe these lips are mine to kiss." Marahan siya nitong hinila patayo sa couch. Noon lamang rumihistro sa isip ni Kim kung nasaan sila. Nasa opisina sila ng binata. Nakatulog siya habang hinihintay itong matapos sa ginagawa. Bahagya siyang lumayo sa pagkakahilig dito. Hinila niya ang kaliwang kamay nito para tingnan ang oras sa relo nito. Mag-aalas 3 na ng hapon. "Aalis na ba tayo?" "Yup, but if you want to stay here with me, that's okay." There was mischief in his eyes. Kinurot niya ito sa tagiliran na nagpasinghap dito. "Ihatid mo na ako sa bahay ko, puro kakalokohan." Tumawa lamang ito. Dinampot nito ang cellphone at iginiya siya palabas ng opisina. Nasa elevator na sila nang hawakan ni Terence ang kamay niya. Nang tingalain ni Kim ang binata ay ngumiti lang ito at itinaas pa ang magkasalikop na mga kamay nila. "What can I do? They fit
Perfectly. Anito, sabay kibit balikat. Pagbukas ng elevator ay ang receptionist. Nakausap niya kanina ang bumungad sa kanila. Aakyat marahil ito? Nang tingnan ni Kim ang katabi, ay diretso lang ang tingin nito. Napakapormal na mukha. Nang pisilin niya ang kamay ng binata, ay saka pa lamang ito tila na tauhan. Malapit na sila sa pinto ng lingunin ni Kim ang pinanggalingan. Nakitang sumara ang elevator pero hindi lumulan ang babae. Nanatili itong nakatayo roon habang nakatingin sa kanila. Nang muli niyang tingnan si Terrence, ay hindi na niya mabasa ang ekspresyong nakalarawan sa mukha nito. Kaya sa halip na tanungin ng binata tungkol sa receptionist, ay tinanong na lamang niya kung ano ang plano nitong gawin pagkatapos siyang ihatid. Let's go to the mall first. Mag-grocery muna tayo. Hindi kita naipagluto noong nakaraan dahil dumating ang boyfriend mo. Sumimangon ito. Minsan lang ako mag-alok magluto. Napornada pa. Natawa si Kim. Sorry naman. Bumawi ka na lang. Anong iluluto mo para sa akin? Teka, marunong ka ba talagang magluto? Nagdududang tumingin siya rito. Salubong naman ang kilay na nilinga siya ni Terrence. You really don't know anything about me, babe. Anong klaseng girlfriend ka? Napalabi si Kim. Cooking is my first love. Ang bagal mo kasi, naunahan ka tuloy. Hindi mapigilan ni Kim ang mapangiti sa sinabi ni Terrence. Ibig kayang sabihin ay may puwang na rin siya sa puso nito? Kinilig siya. Okay lang na naunahan, basta hindi na maungusan. Tugon niya, saka hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay nito. Maging nang nasa supermarket na sila, ay nanatiling magkahawak kamay sila. Habang itinutulak ng binata ang pushcart, gamit ang kanang kamay, hawak naman ng kaliwang kamay nito ang isa niyang kamay. Hindi na niya pinapansin ang mga taong napapatingin sa kanila. Ganoon siguro kapag masaya ka, hindi mo napapansin ang ibang bagay bukod sa taong nagpapasaya sa iyo. So, Mr. Chef, anong iluluto mo para sa girlfriend mo? Ramdam na ramdam ni Kim ang pagiging isang girlfriend. Paano ba naman? Ay sa kanya lamang nakatuon ang pansin ni Terrence. Hindi man lang sinulya pa ng binata ang mga babaeng halatang nagpapapansin dito. How about seafood marinara? Nakangiting tanong nito. Wait, wala ka bang allergies? Nang umiling siya ay muli itong ngumiti. Pagdating nila sa apartment, ay nauna si Kim na bumaba para buksan ang gate at para maipasok ni Terrence ang sasakyan. Iyon nga lang ay hanggang sa harap ng bahay lang dahil okupado na ng kotse ng Kuya Dominic niya ang munting garahe. Pagbaba ni Terrence ng sasakyan ay nakakunot noo itong lumapit sa kanya. Kanino yung sasakyan sa garahe? Hindi agad nakaisip si Kim ng idadahilan. Mahirap aminin kung kanino yon. Tiyak na magtataka ito kapag nalaman na pinsan niya ang may-ari na mamahaling sasakyan sa garahe. Forget it. Pumasok na lang tayo sa loob, ang init dito. Nagtataka man ay binuksan na lamang niya ang pinto ng bahay gamit ang susi niya. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang parents mo? Bahagyang natigilan si Kim sa itinanong ng lalaki. Nakatira sila sa isang subdivision. Nang banggitin niya kung anong subdivision iyon, ay nabasa niya ang pagtataka sa mukha nito. Doon nakatira ang nagpaaral sa akin. Naninilbihan ang parents ko roon para makabawi man lang sa pagtulong sa amin. Nakahinga siya ng maluwag nang tumatango-tango si Terrence. Mukha namang kumbinsido ito sa sinabi niya. Bakit hindi ka nagpatulong sa boyfriend mo para makahanap ng trabaho? That question caught her off guard. Nabablangko siya sa mga tanong ni Terrence. Ngayon lamang kasi ito nagtanong tungkol sa personal na buhay niya. Nang sulyapan niya ang binata, ay nakita niyang inilalabas nito mula sa plastic bag sa mga pinamili nila. Hindi ko gawaing manggamit ng tao. Gusto niyang linisin ang pagkatao sa mga mata nito. Alam niya manggagamit ang tingin nito sa kanya. Ngayong mukhang may patutunguhan na ang relasyon nilang nagsimula sa pagpapanggap, gusto niyang unti-unti na ring burahin ang mga maling ideya ni Terrence tungkol sa kanya. So, having more than one boyfriend isn't using? Tumalikod ito para maghanap ng mga gamit na kakailanganin sa pagluluto. Nang muling humarap sa kanya ay napakaseryoso nito. I don't share my woman, Kim. Wika nito habang titig na titig sa kanya. Hindi man siya nakakasagot ay yumuko na ito at nagsimulang ihanda ang mga sangkap sa pagluluto. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi alam ni Kim kung ano ang sasabihin. Hindi pa siya handang aminin kay Terrence kung sino talaga siya. Hindi pa rin naman siya sigurado kung ano ba siya para sa binata o kung saan ba siya nakalugar sa buhay nito. Sa huli ay nagdesisyon siyang huwag na munang ungkatin muli ang paksang binuksan nito. Hindi na rin naman ito muling bumanggit ng tungkol doon. Tumalik ang ngiti nito.
maging ang kasiglahan. So, may duda ka ba sa cooking skills ko? Terrence's smile showed how confident he was about the dish he cooked. Dad ko ba nagturo sa akin yan? Ang sarap. Walang halong bola ni Kim. Kaya naman pala mayabang ito. May ipagyayabang naman pala talaga pagdating sa pagluluto. Magaling din magluto ang daddy mo? Hindi. Yan lang ang kayang lutuin ni Dad. I've never seen him cook other dishes. Favorite ng mama ko to. Kaya pinag-aralan talaga niyang iluto. He loved her so much. At ganoon din naman si mama kay Dad. Napangiti ang binata na maalala ang mga magulang. What's your favorite food? Maya-maya ay tanong nito. Bakit? Pagpapracticein mo pa rin para sa akin? Tadiyo ni Kim. Inampalayahang manok. Ngumiwi ito na tila ba nilasahan ng mapait na gulay. Sana? Kaya lang ang pait naman. Hindi ako kumakain ng ampalaya. Bibili na lang ako sa mga kainan kapag gusto mong kumain nun. Sumimangot si Kim. Sa ayoko ng ampalaya eh. Malamang. Favorite din yun ng mama mo. Paano mo nalaman? Puno ng pagtatakang tanong nito. Tama ako, no? Napahagalpak siya ng tawa. Tama ang hinala ko. Sa ampalaya ka nga ipinaglihi ng nanay mo. Lagi kang nakasimangot eh. Ang mahal ng ngiti mo. Natigil siya sa katatawa nang bigla siyang kabigin ni Terrence at si Ilin ng halik sa mga labi. Sa lahat na nahalikan ko, ikaw pa lang nakapagsabing sa ampalaya ko ipinaglihi ng nanay ko. Natameme siya sa sinabi nito. His lips tasted so sweet. Kainis? Nagising si Kim sa tunog ng cellphone niya. Napangiti siya nang makitang ang mama ni Terrence na tumatawag. Mama Beth? Sagot niya. Si Mama Bebet ang umiling sa kanya na tawagan itong ganoon sa halip na tita. Sa mga nakalipas na linggo, ay ito ang madalas niyang kasama. Madalas silang namimili ng kung ano-ano at kumakain kung saan-saan. Mukhang iyon ang dahilan kung bakit pinipilit ni Mama Bebeth si Terrence na mag-asawa na. Gusto nito na may makasama sa mga lakad at makakwentuhan. Dito niya nalaman na noong nasa college pa lamang ang binata, ay pumanaw na ang ama nito. Nalaman din ni Kim na mali ang akala niyang ipinaglihi si Terrence sa ampalaya. Maaga di umanong pinasa ni Terrence ang lahat ng responsibilidad sa kumpanyang naiwan ng ama. Kaya naman ganoon na lamang ito kaseryoso sa buhay. Madalang na raw itong ngumiti mula noon. Milyon na raw ang halaga ngayon ng tawa nito. Kaya natutuwa ang ginang kapag nakikitang nakangiti at tumatawa ang binata kapag kasama siya. Sa mga nakalipas lamang na linggo, ay ang dami nang nalaman ni Kim tungkol kay Terrence. At ang bawat dagdag na kaalaman tungkol sa binata ay dumagdag din sa papalalim na nararamdaman niya rito. Kim, dito ka na mag-dinner sa bahay. Paglalambing ni Mama Bebeth. Madalang di umanong umuwi sa bahay si Terrence, kaya naisip ng mama nito na imbitahin siyang sa bahay ng mga ito maghapunan. Okay ma. 4 PM po, nandyan na ako. Nang matapos ang tawag ay agad na tinawagan naman niya si Terrence. Agahan mo ang uwi. And-invite ako ng mama mo na sa bahay ninyo maghapunan. Nagrereklamong umungol ito. Marami ba akong gagawin? Ang dami kong trabahong kailangan tapusin. Ayaw mo akong samahang kumain? Gusto, kaya lang kailangan ko pang tapusin itong mga to. Natambakan ako ng trabaho kasi lagi ako nag-undertime. Napangiti si Kim. Siya kasi ang dahilan na madalas itong pag-undertime. Tinutuon niya ang sinabing araw-araw itong dadalhan ng pagkain. Ito naman ay maagang umaalis ng opisina para maihatid siya at para makapamasyal silang dalawa. Kasalanan ko? Kunwari ay nagtatampong tanong niya. Sino bang nagpipilit na ihatid ako pa uwi? Sumbat pa niya. Fine, I'll be there. But you have to stay the night. Iuuwi ko ang mga paperwork, sasamahan mo ako hanggang matapos ako. May nahimigan siyang kapilyohan sa tinig nito. Sasamahan lang kitang magpuyat sa pagtatrabaho, Mr. Loizaga. Wala na tayong ibang gagawin. Namula ang pisngi ni Kim na maalala ang mainit na tagpo nila sa opisina nito. Wala naman akong sinabing iba ah. Tumawa ito. See you later, babe. Tila lumulutang sa hangin si Kim nang tuluyan ang mawala si Terrence sa kabilang linya. Nakasanayan na kasi nitong tawagin siyang babe. Na tila ba girlfriend talaga siya nito. Hinahalikan din siya ng binata tuwing nasa opisina sila. At ngayon naman ay niyaya pa siyang matulog sa bahay ng mga ito. Posible kayang may nararamdaman na rin si Terrence para sa kanya at nagiging totoo na ang relasyon nila sa pagpapanggap na nagsimula? Nagluluto si Kim ng inampalayahang manok para sa hapunan. Naroon siya sa mansyon ng mga Loizaga at kasamang nagluluto si Mama Bebeth. Nasa kalagitnaan na siya ng pagluluto nang may yumakap sa kanya mula sa likuran. What's for dinner, babe?
Binuksan ni Terence ang kaserolang ginagamit niya sa pagluluto. Chicken with bitter gourd. Babe, you know I hate this. So, hindi mo kakainin ang niluto ko? Tanong niyang bahagyang lumingon dito. Dahil nakapatong ang baba ng binata sa kanyang balikat, napakalapit na mukha nito sa mukha niya. Their lips almost touch. Ito lang ba ang ulam na niluto niyo? Tanong nito. Nilingon nito si Mama Bebeth na nakangiti lang habang nakamasid sa kanila. We also have seafood. Sagot ng ina nito. So, hindi ka talaga kakain na niluto ko? Tanong ni Kim saka kumawala sa yakap ni Terence. Sinabihan siya ng mama ni Bebeth na hindi talaga kumakain ng kahit anong lutong may ampalaya. Subukan kung kaya bang tanggihan ng binata si Kim? Magtatampo talaga siya kapag hindi kumain. Sorry, but no. Mukhang ayaw talaga nito. Kinarir pa naman niya ang pagluluto. Nagkibit palikat na lamang si Kim. Pwede ko namang iuwi para ipamigay sa mga kapitbahay kung may alagang aso. Habang kumakain ay inaasikaso siya ni Terence, pero nanatili siyang tahimik. Ipinaglalagay pa siya nito ng kanin at ulam sa plato, pero hindi niya pa rin umiimik. Babe, ayaw mo ba ng crab? Shrimp? Mukhang napansin nito na ang niluto lamang niya, ang nilalantakan niya. Patikim-tikim lamang siya sa niluto nila ng mama nito. Gusto ko, kaso sayang naman kasi itong niluto ko kung hindi ko kakainin. Kaya ako nalang kakain ng dapat ay para sa'yo. Nagtatampo ka ba? Napatingin si Kim sa mama nito. Bigla siyang nahiya sa inaakto. Para nga naman siyang bata. No, matipid niyang sagot. That's way too childish. Nun ka na, aminin niya na nagtatampo siya. Dahil sa ayaw nitong kainin ng niluto niya. Exactly, and you're acting like one. There's no way I'm going to eat that food. Pinanindigan din ni Terence ang pag-ayaw sa niluto niya. Pinagduduldulan pa talaga nito. Naiyon sa mukha niya. Hindi tuloy siya makatingin kay Mama Bebeth. No one's forcing you to. Kaya nga ako na lang kumakain, di ba? Hindi na umimik si Terence. Si Kim man ay ganoon din ang ginawa. Tuluyan na rin siyang nawala ng gana sa pagkain. Pagkatapos kumain ay tinawag ni Mama Bebeth ang isa sa mga kawaksi para ligpitin ang mga pinagkainan nila. Bukang naramdaman ng ginang ang tensyon sa pagitan nila ng binata. Kaya nagpaalam na papanhik na sa kwarto para manood ng evening news. Siya naman ay tinulungan sa pagliligpit ang kawaksi. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Helping with the dishes. Nakikain ako? Nakakahiya naman kung hindi man lang ako tutulong sa pagliligpit. Sarkastikong wika niya. May mga maids tayo. Mayroon ako mga kamay upang tumulong. Sa huli ay walang nagawa si Terence. Naupo na lamang ito sa isang tabi habang pinapanood siya. Nang matapos ay nagpunas si Kim ng kamay at naglakad palabas ng kusina. Hindi niya tinapunan ng tingin ng binata. Dumiretso siya sa sala. Inubad niya ang pambahay na tsinelas. Isinuot ang sneakers niya. Saka tuloy-tuloy na lumabas. Where do you think you're going? Home. Hindi niya nilingon si Terence. Asar siya rito. Inayawan ng ganito niluluto niyang pagkain. Tinawag pa siyang childish sa harap ng nanay nito. Sino ang hindi maaasar? Walang taxi na pumapasok dito sa subdivision. Wika ni Terence habang sumusunod sa kanya. I thought, dito ka magpapalipas ng gabi. I can walk? And no, I'm going home right at this moment. Naramdaman niyang tumigil ito sa pagsunod sa kanya, pero hindi siya lilingon para tingnan ito. Fine, maglakad ka pa uwi. Sigaw nito at hindi na siya sinundan. Hindi napigilan ni Kim na mahabag sa sarili. Ang akala niya ay importante rin siya kay Terence, pero hayon, at naatim nitong pabayaan siyang maglakad pa uwi. Ano nga kaya ang papel niya sa buhay ni Terence? Mali ba na umasa siya dahil sa kabaitang ipinakita nito? Kung ganoon, bakit pa ito umastang tila totoong may relasyon sila? Tinawagan ni Kim ang Kuya Vince niya para magpasundo pero unattended ang phone nito. Isinunod niya ang numero ng Kuya Luke niya. Agad naman tong sumagot. Nang sabihin niya kung nasaan siya, ay sinabi nitong malapit lamang ito sa kinaroroonan niya. Ilang minuto lang ay lula na siya ng sasakyan ng kapatid. What's up, baby? Magtatatlong buwan na tayong hindi nagkikita ah. Napangiti si Kim sa endearment na itinawag ng kapatid sa kanya. Para sa panganay na kapatid, siya pa nang nag-iisang baby sa pamilya. Napapuntong hininga siya. Ang bilis talaga ng magtatatlong buwan na ang maisipan niyang umalis ng bahay nila. Parang kailan lang na maisipan niyang umalis ng bahay nila. Ang dami nang nangyari. I'll be going back soon. I think the game I started will soon be over.
Nang tingnan ni Kim ang kapatid, ay matama nitong nakatitig sa kanya. Tahimik itong tumango, saka ibinalik ang tingin sa kalsada. Nagpasya na siya. Kapag nakita sila ni Terence, tatanungin na niya ang binata kung ano nga ba siya para dito, kung may lugar nga ba siya sa buhay nito, o kung may kaunti man lamang bang puwang sa puso nito para sa kanya. Mahirap naman kasi kung palagi na lamang aasa si Kim at maghihintay. Paano kung wala naman pala talaga siyang dapat asahan? Paano kung naghihintay lamang pala siya sa wala? Mabuting magkaalamanan na habang maaga pa para mas maagang makahakbang pausad. Hindi naman pwedeng sa binata umikot ang mundo niya. Hindi rin pwedeng lagi na lamang nakadepende rito ang takbo ng buhay niya. Kaya oras na magkita sila, lalakasan na ni Kim ang loob. Lahat naman yata ng tao, minsan sa buhay nila, nawawala sa tamang kaisipan. Hindi naman siguro magiging kabawasan sa pagkatao niya kung susugal siya. Okay lang mapahiya at magmukhang timang sa harap ni Terence kaysa naman habang buhay umasa na mamahalin siya nito, kayong hindi naman pala iyon mangyayari. Hangal na ang tawag sa kanya kapag ganoon ang ginawa niya. Sa lalim ng iniisip ni Kim, hindi na niya namalayang nasa tapat na pala sila ng appointment na tinutuluyan niya. Nagtatakang nilingon niya ang kapatid. Hindi ito nagtanong kung saan siya tumutuloy at hindi rin naman niya maalalang sinabi niya iyon, kaya paano nito nalaman kung saan siya ihahatid? Ano? Think we'd let you off the hook just like that? We've got our eyes on you. Para saan pa naging baby ka namin? Wala ka lang sa bahay pero hindi ibig sabihin na pinabayaan ka na namin. Maaring hindi namin alam ang lahat, ngunit alam namin ang karamihan sa mga bagay na nakakabit sa'yo upang makapag-explore ka ng mga bagong bagay ng mag-isa para umunlad ka. Ngunit kahit anong gawin mo, andito lang kami. If there are people who are more than willing to protect you, kami yun. But we can protect you from everything. Kung alam lang sino ang lalaking mamahalin mo at mamahalin ka rin nang hindi ka nasasaktan, ipinakilala na namin sa'yo. But no, hindi mo pwedeng turuan kung kailan at kung para kanino. Basta na lang siya na magmamahal at wala ka nang magagawa. Now, if you got hurt, that doesn't mean you love the wrong woman. Kapag nabigo ka, edi umiyak ka. Hanap uli ng iba. Para saan pa ang alak sa kubo, di ba? Tuluyan na napaiyak si Kim sa sinabi ng Kuya Luke niya. Pinahid naman ito ang mga luha niya. Hindi niya alam kung gaano na sila katagal na naroon. Nang maramdaman niya ang bahagya ng gumaan ang loob niya, nagpaalam na siya sa kapatid. Bumaba ito ng sasakyan para ipagbukas siya ng pinto at alalayan sa pagbaba. Good night, baby. Keep everything I said in mind. Love you. Masuyo siyang hinalikan ng kapatid sa noo. Hinintay pa siya nitong makapasok sa bahay bago nagpa siyang umalis. Hindi pa man nagiinit ang pang-upo ni Kim sa pagkakaupo, ay narinig na siyang kumakatok sa pinto. Malamang ay ang kuya niya yon. Ano kaya nakalimutan nito at biglang bumalik? Sira kasi ang kandado ng gate ng apartment. Sa 3 buwan niya halos doon, hindi man lamang niya iyon na ibili ng lock. Did you for? Nabitin sa lalamunan ni Kim ang tanong nang hindi ang kapatid ang mapagbuksan, kundi ang lalaking dahilan ng pag-iyak niya kanina lamang. Tuloy ka. Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto para makapasok si Terence. Gusto mo ba ng kape? Beer. Kailangan ni Kim ang huli, kaya naisipan niyang alokin din ang binata. Bigla kasing nawala ang lahat ng naipon niyang lakas kanina. Isa pa, kailangan na rin niyang samahan ng fridge dahil ano man ang mangyari, ngayon ay aalis na siya roon. Kailangan na nating mag-usap. We need to talk. Napangiti si Kim. Nagkasabay na sa pagsasalita, pareho pa sila ng sinabi. Iniabot niya rito ang beer in can bago sumimsim sa latang hawak niya. Ikaw muna, sabi ni Terence. Ilang sandali na nanatiling tahimik si Kim. Nag-iipon ng lakas ng loob. Hindi ko alam kung kailan. Bakit? At paano nangyari to? Isang araw, nagising na lang ako na naghihintay na makita ka. Bawat pag-uusap, pasimple man tayo nag-aaway, lagi ko silang inaabangan. Nag-e-enjoy sa kanila kapag pinagmamasdan ka ng ibang mga babae. Pinagmamalaki ko na kasama kita. Pero minsan, nai-imagine ko na gumagawa ako ng marahas na bagay sa kanila.